natin kung nasaan na ang bagyong Dante pati na ang Typhoon Emong na nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Makakausap po natin si Veronica Torres, ang weather specialist ng Pag-asa. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Veronica. Ito, nasa na ba itong dalawang bagyo? Pakibigyan po kami ng update. Magandang hapon po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Ito nga minomonitor natin na si Bagyong Emong kaninang 1 p.m. ay huling namataan na nasa may layong 175 kilometers west ng Dagupan City, Pangasinan. Ito nga si Bagyong Emong, nakikita natin na magdadala pa rin ng mga paulan lalo na sa malaking bahagi ng Northern Luzon at posible pa rin nga ito maipag-ibayo o mapalakas ang southwest monsoon o habagat, kaya tuloy-tuloy pa rin yung mga malalakas na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at some areas ng Visayas. Ito namang si Bagyong Dante ay huling namataan na nasa may layong 735 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Ito naman ay nagtataglay ng lakas na hangin na 75 kilometers malapit sa sentro at bugso na abot sa 90 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong north-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Ito nga si Dante ay posible na ang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility within the day. So balik tayo kay Emong. Si Emong naman ay nasa may typhoon category at nakikita natin yung possible landfall nga nitong si Emong ay around sa may Pangasinan o hindi kaya sa La Union by tomorrow morning po. Yung yan binanggit nyo na yung possible landfall, Veronica, no? Pero ito ba ay lalakas pa sa kasi ngayon may mga number 3 signal na halimbawa diyan sa La Union at Pangasinan? Opo. So nakikita natin dito kay Emong dahil for now ang kanyang maximum wind ay 120 kilometers per hour. Ang possible peak intensity nito ay possible mabot pa ng 130 kilometers per hour, mga around 120-130 possible peak intensity. And nakikita nga rin natin na although nasa typhoon category siya, pagka-landfall niya sa landmass ng Luzon area ay possible itong bahagyang humina at ganoon din paglabas ng ating ng landmass ng Pilipinas. Pero aabot pa po ba yan halimbawa ng signal number 4? May mga lugar ba na isa sa ilalim dyan? Po, so nakikita natin dahil nasa typhoon category itong si Bagyong Emong, ang pinakamataas na tropical cyclone wind signal na pwede nating mailabas during Emong's occurrence ay possible nga ang signal number 4. Kung magkaka-signal number 4 mostly sa malaking areas ng Northern Luzon, lalo na sa mga nasa may Ilocos region, and then possible kung lalapit ito sa area ng Central Luzon, titingnan po natin kung magtataas din tayo sa ilang areas malapit din sa Ilocos region at Northern Luzon area. Siguro yung tanong na lang din ng ating mga kapatid, kailan po makikita ang pagsikat ng araw o yung mas mainam sana, mas mabuting panahon sana, Veronica? Opo, so kung dito sa Metro Manila meron tayong nilalabas na 5-day weather outlook. Sa 5-day weather outlook nga natin, nakikita natin sa pinakahuling araw ay posible pa nga rin na maging makulimlim, pero hindi na kasing lakas ng mga pagulan na naranasan natin during the earlier parts of the week. And then sa more on yung mas magandang panahon, maranasan na natin in the next few days sa may Mindanao and Visayas area. Pero western section pa rin ng bansa, possible maging maulan pa rin sa mga susunod na araw. Maraming pong salamat kay Veronica Torres, weather specialist ng Pag-asa. Mga kapatid, Ruth Cabal po para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.